You do it all. So why not get all the electrolytes? Hydrate better than water with new Gatorade Lower Sugar. Now with no artificial flavors, sweeteners, or colors. And 75% less sugar than regular Gatorade. New to the fridge, all the Gatorade electrolytes you love. Gatorade Lower Sugar. Is it in you? Now available nationwide. Hey, Mama. Thanks for making all my favorite recipes. Hi, Ma. Thanks for your unfiltered advice. Hi, Mom. Thanks for always being by the phone. Hey, Mom. Happy Mother's Day. When you ship UPS Air at the UPS Store, your items arrive on time or your money back. Guaranteed at no extra cost. Exclusively at the UPS Store U.S. retail locations. Visit the upsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS Store and we'll get your gratitude there on time. Welcome mga papa. Mga papa, isa na namang episode ng Tatay Hood kung saan walang manual. Pero laging puro actual. Yan. Tama, maganda yung ganito, Ingo. Hindi na natin kailangan sabihin ng sabay. Tag-isa na lang tayo ng linya, no? Oo. Para Pag wala live na na lang. nagre-reklamo. Pag live na lang. Siguro pag kunyari, once a year. nagpunta ka dito sa Australia, o kaya umuwi ako ng Pilipinas, makapag-recording tayo. Yan. Uwi ka sa Pilipinas. Oo. Umuwi na lang ulit ako ng Pilipinas, na yung sabay, tapos live recording tayo. Yun. Ayan. Pero ito, kaya meron kaming topic dito na medyo malapit sa puso ko. Well, hindi naman malapit sa puso ko, pero nakakainit ng dugo. Ito yung pag meron kang kilalang tatay. Pero parang isipin mo na lang sa kanya na tangina dapat pinutok mo na lang sa unan. Kasi alam mo na hindi niya maaalagaan yung anak. Or alam mo magiging, kumbaga pabigat na nga siya sa magulang niya. Magiging pabigat pa siya sa society. Kasi may may magiging member na naman ng 4-piece. Sigurado niyan. Anong OR-piece? Ano yung OR-piece? 4-piece. Sorry. 4-piece. Anong 4-piece 4-piece? yung mga nabubuhay on subsidy ng government dito sa Pilipinas. Isipin mo, third world country, may subsidy. Talaga? May subsidy ba sa Pilipinas? Oh, galing ah. Pero ito sa mga nakikinig, baka lang kayo ba meron ba kayong kilala na ganyan na yung may anak, pero feeling nyo dapat hindi na lang nagkaanak? Oh, marami. So, comment nyo yan dito. Kasi feeling ko marami, kasi si Ingo kanina pa to nung before ng recording. Medyo triggered siya eh. Sabi nga niya kanina, ito yung mga, kaya naisip ko tong topic na to. Kasi meron na naman akong nakitang isang performative male. Sabi ko nga, performative dad. Sabi ko, ano ba yung performative? Yung pala yung mga pakitang tao lang. Kasi akala ko dati, naiintindihan ko, performative male, yun daw yung mga nagmamatcha sa coffee shop, tapos yung mga nagbabasa daw ng libro. Meron din palang ganun, performative dad. Tama ba? Yun ba yung term? Performative dad. Performative dad. Itong teka lang, magdi-disclaimer din muna tayo. Itong topic naman namin na to, hindi naman ibig sabihin kung yung mga description namin, kayo na to. Well, kung kayo na to, meron kayong chance para i-redeem ang sarili nyo or mag-improve, kumbaga. Tsaka hindi kami naninira Alam niyo naman kami, lalo na ako. Kilala naman ako ng mga nakikinig sa atin. Medyo may pagka-real talk. Kumbaga, hindi naman ako talk shit eh. Medyo lang. Pero, kumbaga, real talk naman ako lagi eh, pagdating sa mga ganyan. Minsan, baka mamaya kasi may mga masabi tayo dito na masakit or may mga ibang tao na matamaan. Siguro kung ikaw nakikinig ka, tinamaan ka, maganda rin magkaroon ka ng konting self-awareness. Kasi, siyempre umpisa na natin. Ano ba talaga yung kasi sa sinasabi mo kasi, merong qualification yung pagiging isang ama. Ano ba ang talagang qualified na tatay? Ayan. Actually, meron akong na-mention dati na
sana magkaroon ng forced, ano yung tawag doon? Yung Vasectomy. Vasectomy, forced vasectomy ang lahat ng mga batang lalaki na nasa puberty na para hindi sila hindi Grabe sila naman. Malay mo, hindi pa nila sure kung gusto nila magkaanak o ano. Hindi, para hindi na sila babantayan. Tapos, doon sa tanong mo, ano ba yung qualified na tatay? I-reverse na yung vasectomy nila pag nakuha na nila yung tatlong core responsibility. Yung isa is dapat presence. Hindi lang provider. Hindi lang yung mag-aabot ka lang ng pera sa misis mo or hindi lang yung may pera ka pero puro ka lang trabaho, yung tipong potentially hindi ka makatulong sa gawaing bahay na ito yung kinalakihan natin, Tristan, na na tatay, di ba? Oo, yung mga tatay na uuwi lang tapos pag-uwi, akala mo nakaupo lang sa trono. Oo, Tapos walang ginagawa. Utos lang kasi nag-intriga naman ako sa mama mo di ba? Oo. Nag-intriga naman ako Pahinga muna ako, tas hindi na makikipaglaro sa mga anak, walang time, tapos magre-recording na lang ng podcast. Tas ilalak na lang yung pintuan para walang pumasok. Oo. Yun. Siguro yun. Tapos, siguro number 2, yung stability, both emotional and financial. Hindi naman kahit na hindi yung pagka sinabi kasi nating financial stability, ang lagi iniisip ng mga tao yung yung mapera ka, mayaman ka. Hindi ito yung sinasabi namin hindi mo kailangan maging mayaman para maging isa kang magulang or isa kang tatay. Basta yung financial stability na ibig namin sabihin dito is yung marunong ka sa pera. Alam mo yung priorities mo sa paggastos. And yung emotional stability is yung kaya mong kontrolin yung yung temper mo and yung emotion mo. Kasi alam mo sa totoo lang pagka may anak ka na, nakakasira ng ulo Kumbaga minsan na uubos yung mo mauubos yung pasensya mo both sa autistic to tsaka sa mga hindi autistic Oo. Nakakaubos ng pasensya. And number 3, yung meron kang accountability. Yung marunong kang mag-sorry, marunong kang mag-adjust. Kagaya nga na sinabi ko, kung tinatamaan ka dito sa mga sinasabi namin dito, ang pinaka-importante dito, meron kang number 3, yung meron kang accountability. Yung kaya mong i-own na, mali ako. Mag-a-adjust ako. This episode is brought to you by Palmolive. Family time isn't just the big moments. It's weeknight dinners, sitting around the table, everyone talking all at once. So when the plates are empty and the sink is full, use Palmolive Ultra. Palmolive's most powerful formula removes up to 99.9% of grease, leaving your dishes sparkling clean. And the new convenient pump makes cleaning even easier, so you can spend less time tackling dishes and more time together. Shop now at palmolive.com. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Tsaka ito, maganda nga tong core responsibilities sa to. Kasi kapag napakinggan nyo yung episodes namin from episode 1 hanggang etong episode 177, makikita nyo yung mga story ni Tristan kung paano siya naging tatay. Na hindi siya talaga perfect nung simula, pero willing naman siya magbago. Yun yung mapapansin nyo doon sa team ng tatayhood na ba't ako lang, Ingo? Hindi, kasi ikaw yung may kwento yun din. Tapos, ikaw yung kasi malaking change Malaking change talaga kung kunyari i-summarize. Malaking change. Totoo naman. Actually, sinabi rin ng misis ko yan And actually, ito rin, kaya rin na-inspire kami na gawin nung sinabi sa akin ni Ingo tong idea ng tatayhood, sinabi sa akin, minessage sa akin ito kukwento ko lang message ako ni Ingo. Nasa Matching Chismisan pa siya nito. Ako na magkukwento. Sige, sasakyan ko yan. Sabi niya,
Tristan. Minsan ayoko na mag-machong chismisan. Oo, ayoko na mag-machong chismisan. Ayoko na gawa tayong podcast. Tungkol sa tatay para maging seryoso naman. Ayoko na yung puro gaguhan. Oo, ayoko nang ano tawag dito, yung tuwing mahal na araw, ayoko na mag-expensive son. Oo. Gusto ko maging seryoso, ipakita ko yung other side ko bilang isang tatay. So, yun yung sinabi sa akin ni Ingo. So, ako naman, sabi ko, maganda to Tapos hanggang nung nandun na ako sa pagre-record namin, naisip ko, pucha, parang for my self-development din to, na kinukwento ko yung mga bagay na, yung mga mali ko ba sa pagiging ama. Kasi ito, speaking of mga mali ko sa pagiging tatay, kasi naglista kami ng mga red flags Nagulat nga ako sa mga nilista ni Ingo na red flags. 3 out of 4. Ako, tinamaan ako. So, unang-una dito, yung walang emotional control. Laging galit. Totoo yan, ganyan ako nung una. Kaya nung sinabi mo tong topic na to, Ingo, It hit home ba? Bigla, hits home na parang naramdaman ko na isip ko, nung una ako nagkaanak, tingin ko rin hindi rin ako qualified maging tatay And tingin ko lahat tayo yun yung naramdaman natin Ayun, pero totoo yan. Kasi, totoo yan na, magkakaroon ka ng self-doubt na qualified ba ako maging tatay. Kasi, ako nga, uminom ako ng gamot Kasi, wala akong control sa aking emosyon So, teka, nung last episode ba, hindi ka ba nakainom ng gamot doon kaya ka umiyak? Hindi. Hindi ako nakainom ng gamot doon. Sayang nga Sayo, bad trip Dapat pala uminom ako. Dapat pala every recording or bago mag-record, umiinom na ako ng gamot. Especially pag mga ganyang klaseng mga topic. Hayop. Sayang. dapat di ka umiinom ng gamot, Ingo, pagka magre-recording tayo. Hindi tayo nakapag-record ng maayos nun. Hindi nga yung maganda As in talaga nakikita nila, the real Ingo. Diba? Tuwing kailan ka ba umiinom ng... Araw-araw ba yung gamot mo? Araw-araw yun. Anong oras yun? Anong oras yung inom ng Doktor, gamot? bakit? Hindi, para doon natin ita-timing. Before nung oras ng inom ng gamot mo, doon tayo mag-recording. Tuwing gabi ako umiinom. Shit. Hindi pwede. So, ano yung susunod sa listahan mo, Ingo? Ayun, trauma passer. Hindi yung trauma passer na nakapasa ka sa trauma. Ito yung trauma na pinapasa mo sa iyong anak. Ito yung you're not breaking the cycle. Ito yung mga tipong meron akong kakilala na ng babae, alam ng anak niya ng babae. Tapos yung mag-asawa nakakilala ko na ganoon nga yung setup. Ang sinabi nung asawa niya na not pilit, pero believe daw siya do sa husband niya kasi yung kinagisnan niya na babaero yung tatay niya is talagang pilit niyang talagang burahin talaga sa sa kanila. Kumbaga, I don't want to be like my dad ang kanyang peg. Oo. Ang kanyang ganyan yung peg niya. Kaya para ito, Ingo. Trauma passer. Totoo to, ako rin yan Kasi lahat ng mga traumang dinanas ko sa magulang ko, yung kung paano ako pinalaki, pinasa ko sa panganay kong anak. Ito nga, sasabihin na naman ito yung si Alex the commenter, yung si Alex na nagko-comment lagi na malas ng mga anak ko. Totoo naman yun. Totoo yun. Actually, hindi ko naman yun dinideny Pero wag ka lang masyadong, maangal. Sabi mo reklamo, Alex Kikinig ka lang Tatapat na nga yung tao, honest na nga yung tao. Dami mo pang mga sinasabi Pero not to cover yung mga shortcomings natin pagdating sa ganyan. Kasi yung sa'yo, kaya ganun yung exposure ni Rigo dahil ganun ka pinalaki, ganun ka dinisiplin. Ako din, si Sven, nung bata-bata siya, nung bata-bata pa siya, even nung na-diagnose siya na pagiging autistic, napapalo ko siya. Tapos napapagalitan ko din siya. Yun. Kaya kasi yung pagiging ito kasi dapat kasi hindi tayo, ako nang na-realize ko lang din.
sa kapwa nating mga tatay, sabihin natin mga mama na din, mga mama at mga papa, dapat hindi tayo sobrang hard sa sarili natin eh. Siguro kasi marami sa atin, we're just too hard on ourselves na dapat maging perfect parent tayo. Kaso ang problema nga kasi natin, wala namang training maging magulang eh. Parang Oo. ano yan eh, on the job training yan. Kaya nga ang naging tema namin dito sa Tatayhood, walang manual, puro actual. Kasi matututo ka on the actual job. Matututo ka pagdating ng nandiyan na yung anak mo, hindi mo alam. Wala namang nagturo sa'yo paano bang kontrolin yung emosyon mo. Buti nga ngayon, swerte natin ngayon, may mga self-help eh. Kaya nga ako, sa totoo lang, mas tinatry ko nang maintindihan yung tatay ko eh. Kung bakit siya ganun eh. Kasi wala naman siyang nakitang kung paano maging tamang magulang eh. Oo. Parang they just did whatever they need to do na tingin nila tama. And that's it. And yun nga, kagaya ng lagi kong sinasabi na dati na, ako nga, lumaki naman ako nung okay kahit ganito. Pero hindi yun sapat na dahilan para ipasa natin yung mga na-experience natin na hindi tama sa mga magulang natin. Dapat nga yun nga, i-break natin yung cycle. At saka kapag lumalaki kayo, tapos meron na kayong sariling kids, doon yung marirealize na, kaya pala ako pinapagalitan ng tatay ko. Kasi mararamdaman niyo yung pagod, tapos biglang mangungulit sa'yo, may magbibigay sa'yo ng baksak na grades. Yun. I'm speaking from my experience nagbibigay ako ng baksak na grades. Nagbibigay ng bagsak na grades. Pero to sa matalino yan si Ingo. Tataka nga ako ba't bagsak yung grades niya eh. Baka lang talaga siguro. Baka manyakis na kasi dati. Anyway, susunod. Puro kasi pagpiprint ng mga bold yung ginagawa niya dati. Pero matalino yan si Ingo. Negosyo ka agad eh. Ayun to. Yung katulad ng yung sinabi namin kanina, provider lang, walang connection. Ayun nga, yung sinabi Tristan na uuwi sa bahay yung tatay, manonood ng basketball, hihingi ng beer sa misis, pero hindi na niya tatanungin kung kamusta ba yung araw ng misis niya, kamusta ba yung araw ng mga bata. Kumbaga, pahinga na siya kagad. Oo. Parang ginagawa mo yung bahay mo, parang boarding house lang eh. Di mo na kinausap yung asawa mo, di mo na kinausap yung anak mo. Di mo na nilaro yung anak mo. Di mo rin nilaro. So, parang, yun nga, provider lang, wala kang connection. Kasi sa totoo lang, lalo sa panahon ngayon, napakadaling gawin ito. Bigyan mo lang ng iPad yung anak mo, okay na eh. Spita mo, masaya naman siya eh. Nag-iPad siya. Ayan. Yan yung autopilot na lang yung anak mo. Diba? So, wala na. Tas ikaw, gawin mo na. Mag-record ka na ng podcast. Maglaro ka na dito. Nag-podcast din. Diba? So, parang, pag nisip mo, very tempting siyang gawin. And ako, sa totoo lang, guilty ako dyan. So, na minsan, hindi ko na naiisip. Pero, yun nga, lagi kong nako-call out pa rin yung sarili ko eh. Hindi ako nagmamalinis pero, most of the time, nako-call out ko rin yung sarili ko, tas lalapit ako sa mga anak ko, kukulitin ko. Tas maiirita naman sila sa akin. Papaalisin ako. So, baliktad So, too much connection naman. Too much connection. Pero may mga ibang, siguro sa atin, Tristan, medyo privileged tayo kasi yung work natin, hindi ganun ka physical intensive. Siguro pinaka-intensive sa atin is yung madaming meeting or yung commute. Yun siguro yung nakaka-drain sa atin physically. Pero siguro kung ang trabaho mo sabi natin nasa fast food or nasa service industry, tas pag-uwi, tas 12 hours ka magtatrabaho, tas pag-uwi mo, makipaglaro pa sa bata. So parang yun, medyo mahirap yun. Challenging talaga yun. Pero isipin nyo na lang na kailangan lang din ng mga bata yon, especially yung spouse nyo, na mag-usap naman kayo paminsan-minsan na hindi naman tungkol sa mga bata, kung anong ulam, pero yun, mga kwentuhan lang. Ganun. Ito. Pero ito, yung next naman sa lista, ito yung favorite ko. Yung escapist. Yung escapist, ito yung hindi, pagkatapos ng trabaho, hindi didiretso ng bahay. Either bibisyo muna, pupunta sa barkada,
siguro sa mga tito natin, pupunta sa beer house, mga ganun. Kumbaga sila, ito yung mas matindi pa, dun sa provider lang ang ginagawa. Oo. Pero ito mas madali na nga to ngayon kasi minsan nga, hindi mo nakakausapin yung asawa mo, puro kausap mo na lang, puro nasa Facebook Messenger na lang. Podcast mo ba yan? Hindi, kasi ngayon hindi mo na kailangan lumabas eh. May mga iba kasi, nangyayari, hindi na nila kausap yung misis nila o yung mga anak nila. Kasi palagi na lang sila nasa phone, message, nanonood ng mga reels, nagti-TikTok or whatever. Tapos pagdating sa asawa mo, ang ano mo na lang, puro ka reklamo, ang dami mong reklamo sa misis mo. Tapos irereklamo mo pa yung misis mo sa mga ibang tao, tas ikaw ang dami-dami mo namang mga kausap. Anyway. Akala ko sabihin mo, ireklamo mo yung misis mo sa ka-office mate mong babae. Tapos, tapos hindi ka na umuwi na maaga. Nag-event lang doon sa ka-office mate mong babae. Pero ito dito nga, totoo, gago. Pero ibang usapan yan. Pero ayun, ano yan, kung hindi mo kasi kayang i-handle yung emotion mo, medyo mahirapan ka i-handle yung anak mo. Kasi yung mga kids, well, hindi naman yung mga kids, pero in general, mapapansin ng mga tao yung yung emotion mo whether or not sincere ba yung ginagawa mo, whether or not nagpapanik ka ba, especially sa mga bata na kapag nakita nagpapanik ka, makikita nila doon na normal pala magpanik pag ganito yung sitwasyon. Kaya talagang importante talaga ma-handle mo yung sarili mo in terms of yung pag-handle ng emosyon. Tsaka you can't pour from an empty cup. Yan nga yung diyan pumapasok yung kasabihan na yan na kung ikaw mismo hindi mo kayang ayusin yung sarili mong emosyon, yung sarili mong disposition sa buhay, paano mo pang ma-handle yung anak mo? So it all starts with yourself and kaya dapat mas maging conscious lang tayo. Kaya nga ang number 1 natin dito yung emotional control Kasi yan yung pinaka number 1 natin dapat na iniisip. Ibang control din yung naisip ko. Pero speaking of control, hard question. Ito, kasalanan ba ng tatay? Ito yung kasalanan ba ng tatay na magkaroon ng anak, or kasalanan ba niya na ganun siya umasal? Or yun. So, lahat ng sinabi namin kanina, siguro ang pinaka-root lang yan is nagiging cycle. Kumbaga, yun yung nagiging cycle lang, yung kung paano yung upbringing na gusto niyang gawin, depende din kung paano siya pinalaki. Tsaka yun din yung iba kasi, minsan, hindi naman lahat, merong mga hindi naman talaga nila choice na magkaanak. Tapos, syempre, nabuo unplanned pregnancy. Minsan, yung nga kagaya na sabi mo, yung hindi nagkaroon ng mga guidance sa magulang or yung cycle ng pagpapalaki, yun lang din yung nakagis na nila. Karamihan ng mga tao, including myself, yan yung sinasabi ko lagi, na ganito kasi ko pinalaki. And I turned out okay. And then, naipapasa ko na sa mga anak ko na parang iba ako, iba yung anak ko, and iba yung panahon dati versus yung panahon ngayon. So, dapat sumasabay din tayo sa panahon, and dapat hindi natin laging binabalik ganito kasi ko pinalaki. Ito yung mga trauma ko dati. Ito yung yun nga alam mo na yun yung trauma mo Alam mo na rin na ganun kang pinalaki. And alam mo rin na mali. So, yung passing the trauma talaga, so
matik, alam mo na kung ano yung dapat na hindi mo gagawin. Ako nga, nangina nga ako eh. Too late ko nang na-realize yun eh. Kasi lagi ko lang sinasabi na, hindi, ganito ako pinalaki eh. Lagi kong sinasabing excuse na yun sa sarili ko. Ganito kasi ako pinalaki eh. And yun nga, sa hanggang sa ngayon, it's still a work in progress para sa akin eh, na may mga bagay na nakagisnan ko nung bata ako na minsan babaling ko pa rin sa mga anak ko. Pero thankful lang din ako na yung misis ko lagi akong pinapaalalahanan. And thankful din ako na nagre-record kami lagi ng tatayhood. Kasi dito ko na dito ko na ilalabas yung mga ganitong frustration. And nakikita ko yung sa mga ibang comments, may mga ibang mga hate comments tungkol sa akin na naisip ko, well, totoo naman eh. Yun nga, hindi nga ako, ang kinakainis ko nga dito, bibigyan nyo ako ng hate comments sa pagiging totoo. Pwede ko namang sabihin na, tangina, ang galing-galing kong maging isang ama. Hindi nyo na ako ibabash eh. Pero yun nga eh, kasi ako gusto ko lang sabihin kung ano yung totoo, gusto ko lang din iparamdam sa mga nakikinig din na hindi kayo nag-iisa, na pare-pareho tayo ng nararamdaman, na hindi lang, yun nga, na hindi ka nag-iisa. Na ako, ganun din naramdaman ko. And masaya akong naririnig ng minsan sa mga ibang nagko-comment na, oo nga Tristan, ganyan din ako, eto rin. Na parang naisip ko na hindi pala siya uncommon. Oh. And yun lang din yung gusto ko maramdaman ng ibang mga nakikinig na hindi ka nag-iisa. Pare-pareho tayo ng pinagdadaanan. Kaya doon sa sinabi ni Tristan na yan, may pag-asa pa. Na hindi porket yun nga, let's say may anak ka na, tapos medyo in shit yung buhay mo or buhay nyo. Hindi yan ibig sabihin na disqualified ka na sa pagiging mabuting parent. May katulad ni Tristan, katulad ko, na merong way para mag-level up or may way para mag-progress sa pagiging bad parent into a decent parent. Hindi namin sinasabi, siyempre, na perfect kami. Masasabi lang namin na kahit pa paano decente kaming magulang. Oo. Tsaka, I mean, siguro ako nga, hindi ko pa masasabi na decenteng magulang ako eh. Kasi nga may nagsabi sa akin, lagi daw akong nagmumura. Tapos ayaw mag-state sa podcast. I mean, natin naman ako, totoo, kasi para talagang bumubula yung big ko pag nagmumura ako. I mean, and medyo aware ako doon. Tinatry ko nga huwag magmura eh. Kaya nga naisip ko, ayoko nang mag-record ng Konichi Mates kasi lagi ako nagmumura doon eh. Ay, gano'n? Dito na ako sa tatay. Oo. Si Masahiro, lagi akong pinapaano niyan. Bali, itutuloy mo yung sinasabi ko sa'yo dati na Tristan. Yung tigilan ko na. Yung focus mo, tsaka energy mo, ibigay mo na lang sa tatayhood. Yan mismo. Alam mo, parang nabasa mo yung sasabihin ko, Ingo. Nung sinabihan mo ako na, gago, Tristan, sayang may oras mo sa Konichi Mates. Tapos wala naman kayong kinikita dyan. Alam mo, dapat yung focus mo, i-focus mo na lang sa tatayhood. Sinunod ko si Ingo. Kaya nga sabi ko, sige, mag-quit na ako sa Konichi Mates. Sabihin ko kay Masahiro, season ender na. So yun pero ito, balikan tayo ha. Sa yung may mga naburing kami mga steps dito ni Ingo. Ito, kagaya ng sinabi namin kanina. Yung self-awareness. Number 1 ulit to. Kasi hindi mo kayang i-improve yung mga bagay na hindi mo alam. So, ulitin ko, hindi mo may improve yung mga bagay na hindi mo alam. Kung hindi mo alam na mali ka at kung hindi mo inaamin sa sarili mo na meron kang mali, hindi ka mag-i-improve. So, dapat minsan, maski pa paano, magkaroon ka ng konting self-doubt. Questionin mo rin yung sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo. And ako, ang nagiging echo chamber ko dito, si Ingo may message ko. Tangina, may ganito ba ako? May, parang tatanungin ko to. Ang lagi kong tinatanong, si Ingo, tsaka si Fade. Kunyari, may mga naisip ako. May message ko si Ingo, tsaka si Fade. Si Fade, siya yung taga-confirm na tama ako. Nang may mga naisip ako mga kademonyohan sa mga ibang tao na, tangina, ganito yan. Message ko si Fade. Tapos si Ingo, sasabihin sa akin Ingo, payaan mo lang sila. Yun yung masaya sila sa ganun eh.
Dapat wag mo nang isipin yung ganyan. Buhay nila yun eh. Naisip ko, ano, tama. Pero may naalala ko may tinanong ka sa akin before na parang kupal ba ako? Parang something, tapos kupal ba ako? Tapos sagot ko, oo. Kasi minsan, dinidefend ko yung sarili ko na to the point na hindi ako kupal. Kahit kunyari may mga naiisip ako, may mga makikita ako sa mga Facebook, ganyan, o sa mga ano. Tapos may mga sasabihin ako. Sa sarili ko lang naman. Tapos, syempre, bigla ako magkakaroon ng tangina ng kupal ko Tapos i-explain ko kay Ingo, ito kasi naisip ko. Ito yung mga ganito yung mga sasabihin ko sa kanya yung lahat ng mga ano. Ang kupal ko ba? O honest lang ako? Hindi kupal ka, gago. Pero kasi ayun minsan, dinidisguise ko as honesty and pagiging totoo yung pagiging kupal. Na sinasabi sa akin ng misis ko lagi, hindi sa lahat ng bagay dapat binibigay mo yung opinion mo. Oo, na-appreciate ng mga tao, totoo ka. Pero hindi sa lahat ng bagay you speak your mind. May mga venue at may mga tamang bagay na sinasabi ka. Anyway, punta na tayo sa number 2. Ayan. So, ayun nga. Yung number 2 kasi, yung ayusin muna yung sarili bago mag-discipline ng anak. Mag-discipline ng anak. For example, ito yung pinaka-paborito example. Sabihin natin, tambay ka. Wala kang trabaho. Yung misis mo lang yung trabaho. Pero gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan yung anak mo na malikot. Tapos, hindi siya nag-aaral. Siyempre, yung anak mo, makakita sa'yo na, yung tatay ko nga, hindi nag-aaral eh. Nakakain pa rin ng 3 beses sa isang araw eh. Hindi nagtatrabaho eh. Nakakain pa rin ng 3 beses sa isang araw. Paano pa kaya ako na hindi ako mag-aaral? Hindi ako mag-aaral para sa ganun. Kasi baliwala lang eh. Tambay din ako. Tambay din ako kagaya ng tatay ko. So mali yun. Siyempre, bago mo madisiplina yung anak mo, magkano ko muna, disiplinahin muna yung sarili mo. So whether or not magbibigay ako ng example dyan, Ingo. Kasi, yung mga anak ko, dahil nasa kotse kami, tapos biglang merong itim. Anong itim? May dalang KFC, tumatawid. Itim. Itim! Pucha. Oo. Negro. Lahat na Tapos sumigaw yung dalawang anak ko, it's a nigadina. Gumaganon. Nigadina kasi may KFC. Tapos siyempre sinabihan ko, don't say that. Ganyan. That's racist. Biglang sabi ng mga anak ko sa akin, but you say that, tatay. So, parang ako, hindi ako nakakibo. Naisip ko, tangina, anong sasagot ko dito? Tapos, buti, binakapan ako ng misis ko. Sabi ng misis ko, yeah, he says that. That's why, and it's wrong. And he doesn't say it now. And you need to not say that because it's inappropriate. You know that it's inappropriate. And your tata, he also knows that it's inappropriate. He's just like that. Si putang ina, double whammy ako dito. Napagalitan kayong lahat. Napagalitan kami lahat. So yun. Yun yung example ko. Pero yun, maganda nga yung example mo. Pero eto, Tristan, alam mo naman na sa ating dalawa, ako yung least approachable at least na gusto mong mag-reach out sa ibang tao to build connection. Hindi. Tingin ko, alam mo si Ingo, pag nakita niya yan, sobrang sobrang extroverted and nakita niya na lang, nag-guest kami sa Cool Pals, di ba? Pucha, sumabog yung tawa ng nandun. Hindi. Lang yun, recording lang yan. Pero, ayun nga. Ito, ano ba ako? 42 na ako. Ngayon pa lang ako sumusubok mag-build ng connection sa mga hobbies ko. Kasi, for example, meron akong hobby na sabihin natin, naglalaro ako ng Magic Cards. Hindi, naglalaro talaga ng Magic Cards. So, sa interaction ko sa mga ibang tao, eventually, makokonek ako dun sa, nakonek ako dun sa isa sa may malalaking crab farm, indoor crab farm dito sa Luzon. So, yun, dahil doon sa
kahit na matanda na ako, kahit papaano, may way pa rin to build connection at mas madali pa nga ngayon mag-build ng connection eh. Kasi hindi mo na kailangan, you don't have to be physically present doon sa meet up nyo eh. Kailangan mo lang na you just need to be nice to people lang. And eventually, yung connection na yun would flow. Tsaka isa pa naisip ko, Ingo, nagbibuild ka rin naman ng connection kay Sven. Lalong-lalo na kay Sven. Kasi, sipin mo nga, nag-agree kayong dalawa na tangina, ayaw na namin dito sa graduation. Uwi na kami. Daming tao, init. Daming tao. Yun, maingay. Pero ito, yun din sa pagbibuild ng connection. Kasi marami sa ating mga tatay, din eh. Kumbaga yung parang nahihiya tayong maging emotional pagdating sa mga anak natin. And parang ayaw nating, kumbaga, kung nasanay na tayo na hindi tayo masyadong umiimik sa mga anak natin, try nating labanan yun. Try nating alamin kung ano yung hilig ng mga anak natin. And ito, seryoso to Kaya ako nakikinig lagi ng The Broden Podcast. Kasi ang dami lang mga reference na sinasabi doon na nakaka-relate. Na pagka sinabi ko sa anak ko, nakaka-relate yung anak ko. Kung ano-anong mga terms na mga hindi na to amogas Hindi na to yung mga amogas, yung mga mga 6'7", ganyan, or yung mga ano pa ba yung mga ibang sinasabi, skibidi, ganyan. Mga dating episode, yung mga ngayon meron yung mga Kibble Boy, ganyan, mga Kibble Boy, Lux Maxing, mga ganun. Pag mga sinasabi ko, pag mga nagkukwento ngayon yung anak ko, naiintindihan ko na pag sinabi niya, that guy, Lux Maxing, blah, blah, blah. Ako nagigets ko na. Yung misis ko hindi nagigets eh. Kaya ang tingin sa akin ng mga anak ko, ang talino ko, kasi nagigets ko daw yung mga sinasabi nila. Salamat, The Broden Podcast. Relatable. Oo, kasi nagiging relatable ako sa mga anak ko dahil naiintindihan ko yung mga term nila. And so nakakapag-build ako ng connection dahil doon. So, salamat ulit, The Broden Podcast. Pakinggan niyo yan and meron silang Discord. Dati kasi may nagbabayad pa ng Discord nila, discord.gg/The Broden Podcast. Pwede kayo dyan. Or pumunta kayo sa Instagram nila, @The Broden Podcast. Pakinggan niyo yan. Sobrang enjoyable pakinggan yan. And lalo na kung tatay kayo, para mas makarelate lang kayo sa mga kabataan ngayon. Hindi lang sa anak nyo, pero pati sa mga pamangkin nyo. Tsaka pati sa mga pamangkin nyo. Yung last dito would be, ask for help. Ito yung help whether sa partner nyo, sa misis nyo, sa mga professional mentors nyo, especially sa career mentor, or sa therapy. Yung therapy, nakatulong sa akin yan dahil hindi na ako umiiyak oras-oras. Minsan na lang, pag may award si Ben at hindi ka nakainom ng gamot. Tsaka yung asking for help, minsan hindi mo naman kailangan ng therapy eh. Or kung minsan kailangan mo lang ng kausap. Kailangan mo lang ng may makikinig sa'yo. And kami sa Tatayhood, ready kaming makinig sa inyo. Kaya may mga letter sender nga kami dito eh. Binabasa namin yung mga letter sender namin dito. So makikinig kami sa inyo. Kung meron kayong mga gusto ninyong pag-usapan namin dito, i-message nyo lang kami. Tapos, nagpapaalam naman kami kung pwede namin siyang gawing episode. So, and makikinig kami. Nagbibigay din kami ng mga hindi payo, pero more on mga opinion namin sa mga nagme-message sa amin. Ito ako, based from experience madaming bagay kasi kung mga, yun nga, naramdaman ko una pa lang, nung nabasa ko tong episode na to, naisip ko, parang ako yung pinapatamaan ni Ingo Kasi, nung unang beses ako nagkaanak, talagang naramdaman ko na hindi ko deserve maging tatay. Na parang I'm the wrong guy for the job. Kasi, lahat ng mga red flags dito, four red flags, yung 3, ako yun. Aminado ko. Pero ang masasabi ko lang, hindi ko na mababago kung anong pinagsimulan ko bilang isang tatay. Pero kaya kong baguhin kung paano ito matatapos. You can't reason with the sun. Trust us, we've tried. This summer, it's time to put that angry ball of fire on mute. Columbia's OmniShade technology is engineered to protect you from the sun's harsh rays that can burn and damage your skin. The sun is relentless, but so is our gear. Level up your summer at Columbia.com to spend more time outside and less time slathering on aloe lotion. You're welcome. Columbia, engineered for whatever.
Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. Salamat Ayan, mga at papa. salamat mga papa. Pero bago tayo magtapos, isang mabilisang pagbabasa ng episode ng mga comments sa mga previous episode natin. Umpisa natin doon sa episode 176 na moving up ceremonies. Umpisa natin kay Sarah Pascual. Sabi ni Sarah Pascual, pinayak mo na naman ako, Ingo, yung tagumpay ni Sven sa level niya. Parang naging tagumpay ko na din. Happy for you, Ingo, sa achievement ng anak mo. Akala ko ako lang nagpipigil ng luha nung moving up graduation ng anak. Rooting on you, Ingo. Kudos for doing all your best. Nakabukas sa basero. Ito, si G. Magnus. Congrats, Sir Ingo. And congrats din kay Sven. Ngayon, salamat. Sabi ni Jomar Estuesta, first, iba talaga papag lalaki umiiyak, no? Alam na sobrang bigat ng emosyon na hindi na kaya tiisin. Yan, Jomar Estuesta, welcome back at nagko-comment ka na, hindi ka na puro Broden Podcast. Ito, sabi ni Chen the Great, congratulations bro and kay Sven. Yun, thanks, Chen. Sabi ni Zuniga Fam, congratulations, Papa Ingo and Sven. Congratulations, Papa Titi and Rocco and Rigo. Oh, huwag mo nang idamay kami. Si Sven lang. Loko lang. Ito, si Neil Squared. Neil Squared, welcome sa Tatayud. Palagi ito nagko-comment and alam ko, minamarathon ito ni Neil yung binibinge nga niya. episodes natin. Salamat, Dami ang comment. Oh, sabi ni Neil, congrats Sir Ingo and Sven. More achievements to come at muling nadinig kong sabihin ni Titi ang kanyang favorite word. Ano bang favorite word ko? Bading yata yun. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung anong sinabi ko dito. So, ay, sabi ni Terps Gonzalez, mga host ng Tatay Hood, umiiyak, bading, haha. Kidding aside, iba ang level ng accomplishment pag may milestone ang mga batang may autism. One time, sinundo ko anak ko sa daycare, pagkita sa akin, niyakap ako. Tapos sa kiss, naiiyak ako, kaso pinigilan ko kasi hindi ako bading. Gago. Continuation niya. Sige, masabi continuation ni Terps. Nag-comment ulit siya. Di ko sure dito sa Canada lahat ng province may Di ko sure sa Canada kung lahat ng province ay pare-pareho. Dito sa New Brunswick, yung mga may special needs na bata kasama sa regular class hanggang high school, pati na rin sa daycare, may naka-assign lang na educational assistant na one-on-one. Libre ang ABA therapy. Wala ring top 1 with honor, may mga awards lang din tulad ng sabi ni Tristan, at wala ring moving up. Tama. Parang parehas dito, ganun din. Kasama yung mga special sa mga normal. Kasi hindi nila pwedeng i-deny eh. So, kasi discrimination. Reklamo. May magre-reklamo. Uy, Terps, salamat. Salamat pala, Terps, dahil nasa Canada ka. Pwede mo bang ulitin ulit lahat ng mga episodes namin para sigurado? Oo nga, Terps, para, alam mo, kagaya ng sabi ni Ingo, di ba? Para makita ninyo yung evolution namin dito sa podcast na to. Kung paano kami bilang mga parents na dati naniniwala kaming gulpihin mo yung anak mo para matuto. Ako lagi ko sinasabi ang pinaka-main na naiintindihan ng isang bata ay takot. Nagbago na yan. Dati, nung mga first episode na to, yan yung lagi sinasabi, maintindihan ng mga bata yung matakot eh. Yun yung sinasabi ko lagi. Pero nag-iba unti-unti dito sa podcast na to. Ito yung naging parang therapy ko. Ito, sabi ni Louie, ang ina mo talaga kagad, Louie. Congrats, Ben and Ingo. That is beautiful. Tingin ko, bawal pakita sa teacher yung sagot kapag galing sa ChatGPT. Talagang matalino anak mo, Tristan. Joke lang. Ang ina mo ulit. Ito, sabi ni Ram, nice episode. Si Tito P diagnosed ADHD adult. I-guess nyo.
Ang sagot naman ni Tristan, sana pansinin kami. Nakailang message na kami. Scene zone lang kami. Kahit yung, okay, hindi ko na babasahin yung sila. Kahit yung tanong namin na, ganyan. Tinay na namin kasi nakikinig pa rin naman kami ng Machong Chismisan. Lagi nga sinasabi doon na may ADHD si Tito P. In-invite namin siyang mag-guest dito kaso hindi niya kami sinasagot. So, sana punitingin nyo. Mag-comment kayo sa Machong Chismisan. Sabihin ninyo, mag-guest siya dito sa Tatayhood at pansinin naman niya kami. Yun. Yes. Ayan. Yun lang. Ay, tsaka syempre, Ay. magpapasalamat muna tayo sa kaibigan natin sa Freshness by Kitorific PH. Ayan. Syempre, ipa-flash namin dito sa screen yung yung website kung saan kayo pwede mag-order sa kitorificph.cococart.co and pwede rin kayo magpa-deliver through Grab. So, yun lang. Ayan. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Bye!